unang pitas sa ating bagong tanim na talong, mga ka-agri, mga ka-farmers. Variety nito is Prolifica F1. So ating ipapakita at i-update ko kayo kung ano yung performance ng talong na ito dahil first time tayo nakapagtanim ng ganitong variety na talong, mga ka-agri, mga ka-farmers. Hello, good morning. Good morning. Good morning mga ka-agri, mga farmers. So for today's vlog, for today's video, hindi tayo nakapag-update lagi sa ating mga pananim na talong, mga ka-agri. So ngayon is i-update ko kayo, nasa 2 months old na tong ating Prolifica F1, mga ka-agri, mga farmers. So ipapakita ko sa inyo yung mga bunga. Ito yung unang bunga. And then nagpa-selection harvest na rin tayo, mga ka-agri, mga farmers, sa ating Prolifica F1. So ito yung Prolifica F1, mga ka-agri, mga farmers. So ang karakteristik ng talong na ito, mga ka-agri, mga farmers, is medyo may katangkaran siya, mga ka-agri. Sa 2 months old is nasa baywang ko na mahigit yung talong na ito, mga ka-agri, mga farmers. Then sobrang lalaki ng dahon, and then yung talong na ito is hindi nga talaga sa insekto, dahil ngayon is napakainit sa amin, pero quality pa rin yung mga dahon at bunga. So ito yung bunga, sample natin, mga ka-agri, tanggalan natin ng isa. So ito yung harvested na fruits ng talong, mga ka-agri. So tingnan mo yung calyx niya, mga ka-agri, medyo purple, and then yung size niya, mga ka-agri, mga farmers, is same pa rin sa Calixto F1, mga ka-agri, mga farmers. So ito na si Francis, mga ka-agri. Siya yung naka-atas sa selection for harvest sa ating pananim na Prolifica F1, mga ka-agri, mga farmers. And then tayo naman is nag-diagnose sa mga talong kung ano yung mga problema at ano yung mga insect pest diseases na dumadapo sa ating mga talungan, mga ka-agri, mga farmers, dahil kinakailangan talagang mag-monitor everyday kung ano yung mga nakikita natin na problema, dahil pag mas maganda kasi yung i-prevent na natin, mga ka-agri, mga farmers, before pa maging severe, kasi pag severe na, napakahirap na kontrolin yung mga ka-agri, mga farmers. So far naman sa insect is wala naman tayo nakikita, wala din tayong nakikitang nalalanta na talbos, mga ka-agri. So ito medyo meron siyang hindi siya kaya-aya, dahil sa tingin ko yung unang puno na yun is may may root rot or stem rot, mga ka-agri, mga farmers, dahil medyo nalanta siya kahit medyo kunti lang naman ang init. So ito na, mga ka-agri, mga farmers, ito yung update. Then ipakita ko na rin yun sa inyo yung mga talong na to, ang daming bulaklak. So selection for harvest pa tayo, mga ka-agri, dahil nasa almost 2 months pa siya, mag 2 months pa siya ngayong 28. So yun, mga ka-agri. And then meron din tayong talong na medyo bansot, mga ka-agri, dahil ito yung laging na submerged sa tubig, yung tag-ulan nung last February, mga ka-agri. So kaya kunting tiyaga lang, kunting patient lang para maka-recover din, mga ka-agri, mga farmers. So ito na siya, mga ka-agri, napakaganda, napakabulalas yung dahon. And then sana magtuloy-tuloy ang blessing at magandang harvest, mga ka-agri, mga farmers. So ito si Francis M, mga ka-agri, mga farmers. Ito yung nag-harvest for selection sa ngayon, dahil nga is tinuturuan ko pa kung ano yung
mga good sizing na pwede na i-harvest, at meron ding mga size mga ka-agri na hindi maiiwasan pero kinakailangan natin na i-guide at turuan mga ka-agri para iwas reject. And then pinatanggal ko na rin mga ka-agri, mga ka-farmers, yung mga medyo baluktot na bunga, and then wala nang chance na maging class A or class B, so pinatanggal ko ng mga ka-agri, lalong-lalo na kapag medyo na siya, matured na yung fruits mga ka-agri, dahil kinakailangan na lang nating maliit man or malaki, tatanggalin natin yung mga ka-agri dahil nakaka-apekto rin yan sa development ng mga bunga mga ka-agri. Dahil ang puno kasi kapag hindi mo tinanggalan ng matured fruit, or kumbaga nasa ripening stage na siya, so ang nature ng halaman is hindi siya magbibigay ng bunga dahil nakapokus na siya sa pagpapahinog ng bunga. So kinakailangan talaga na harbisan or hindi madili yung harvest ng fruits mga ka-agri, dahil yun yung nakasalalay sa mapalaki rin yung ibang bunga mga ka-agri na followers na bunga. Kaya kinakailangan talaga nating maharbisan yung mga talong mga ka-agri, dahil hindi rin siya magbibigay ng magandang bunga yung talong pag may naiwan kang mga matatanda na bunga. So yun yung napapansin ko mga ka-agri, mga ka-farmer, sa pagtatanim ng talong mga ka-agri. So dito na lang tayo mga ka-agri. Ito yung harvest namin, medyo konti lang pero goods na siya mga ka-agri for selection harvest. First harvest ng ating prolific F1 mga ka-agri, mga ka-farmers, at napaka-quality yung bunga.